Simula sa pagmamahal sa kanyang anak at natutunan sa pag-aalaga ng balat. Ngayon ay ibinabahagi na niya ito sa lahat. Siya si Nanay Marie, isang manufacturer ng sabon at skincare products. At meron din siyang workshops sa paggawa ng mga produktong ito. Will help them formulate their products which will eventually give the beneficial properties na gusto nila dun sa kanilang mga product. Halina't matuto sa negosyo at sa buhay. Kasama si Nanay Marie dito sa Kwentong Kabarangay. Kinikilig kami kasi meron siyang brand dito na parang pag ginanon mo siya, ayan, lumalabas flower, pero pang hand wash. Pero bago yan, bago tayo kiligin, eto muna, batiin muna natin si Miss Marie Lea Strachan. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Pati po tayo sa mga kabarangay natin. Proud na proud ang mga kabarangay nyo sa inyo. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-barangay Tugatog. Nandito po tayo ngayon sa kanilang show. Manood po kayo. Eto na po. Kukuha lang ako ng pamunas. Kasi na-excite ka dun sa mga produkto ni Ma'am. Yes! Super. Siyempre, ang una nating tanong sa kanya, ang pagkakaalam natin, hindi naman talaga ito yung kanyang karera. Hindi to ang kanyang karera. Pakukwento niyo sa amin, ma'am. Yes po. Ako po ay isang architect by profession. Way back. Huwag na natin tanungin kung gaano yung way back. So, mga 2 years ago. Nag-practice po ako ng pagiging architect ng at least 10 years until nagbago po yung aking passion. Bakit po nagbago? Paano po nagbago ito? Well, kasi po, actually, yung anak ko kasi when she was 9 months old, nagkaroon siya ng dermatitis. So, because of that, syempre kapag magulang ka, hindi pwedeng walang solusyon. Okay. Dapat palaging merong solusyon kasi mother ka eh. So, nag-research po talaga ako para matulungan ko yung skin niya. Kasi kada iiyak siya, nagkakaroon po ng sugat-sugat yung kanyang dinadaanan ng mga luha. Wow! Oo, talaga sa Facebook niya. First naman po, YouTube lang ang kasama ko. Okay. Tapos, kasi po pumipili ako ng sabon sa ibang bansa, yung sabon na talagang very mild. Usong-uso yung goat milk. Yeah, yung Yan, ganon. goat milk soap, ganyan. So, because being an architect, masyado akong detalyado sa lahat ng bagay. Tama naman. So, inisa-isa ko po yung mga ingredients na yon, Miss Love. Wow. Para naman maintindihan ko anong nagagawa nun sa skin ng anak ko. So, because of that, isa sa mga napagtuunan ko po ng pansin, yung guava leaves. At marami tayo nun. Opo, Yun dito sa na. Pilipinas. Kasi yung nanay ko, remember kapag may mga kati-kati tayo, may di ba? sugat. Opo, may mga Pinanglalangkas sugat-sugat. yun. So, yun po yung ginagamit ko. Oh, wow! Ano po ang mga hakbang na ginawa nyo para po makagawa ng soap? Natatandaan nyo po ba anong klaseng soap ang ginawa nyo? Papaya soap, guava soap? Ano pong unang ginawa nyo po? Mga hakbang? Opo, guava with goat milk soap po. Ayan, guava with goat milk. Kasi, mga hakbang, sasabihin ko yung mga hakbang na paggawa. Siyempre, kasama po doon yung mga oils na gagamitin natin sa paggawa ng sabon. Iba't ibang klaseng oils po na pwedeng mag-moisturize ng skin natin. Tubig, para pang-dissolve ng ating caustic soda. Yung lye po, para makagawa tayo ng isang sabon. Ayan. And then, yung iba naman po mga ingredients, katulad ng, bukod sa tubig, ang ginawa ko po ay pinaglutuan ng leaves ng guava. Yes. Tapos, a little bit of goat milk. Na hinanap ko pa talaga sa Binondo. Okay, paano nyo po gaano katagal bago nyo na perfect yung formula na gusto nyo? Yes, correct. Opo. Yun po talagang guava and goat milk po talaga. Yun ang una ko. Doon po talaga ako nag-research talaga. Kasi po yung guava, kasi masyadong makate, di ba? Yung condition na yun ng balat. Yung kate, very dry yung skin niya. Yung kate, yung inflammations. And then yung goat milk naman para matulungan na mag-moisturize and at the same time, mag-exfoliate konti-konti yung dryness ng balat na yun. Ma-refresh yung skin. Ay, wow! Yes, At very kumusta basic. po ang naging epekto sa anak ninyo? Well, up to now, wala na po siyang dermatitis. Galing! Yan. Wala na po talaga. Nung magpunta po kami ng Australia, na-trigger ulit yung kanyang dermatitis kada maiinitan tsaka sobrang lamig. Okay. But because of... Basta pag-extreme po yung mga weather. Every time magkakaroon siya nun, gumagawa ako ng lotion. Lotion na may guava. Mula sa sabon, mag-lotion na tayo. Opo. Sobra.
Sobra. Yes, swerteng-swerte po talaga yung buong pamilya Ngayon po, ko. ang inyong kumpanya ay lumalaki na po. Gano'n po kalaki na ito? Ilan na pong company na hinahawakan? Yes. Yes po, sir. Meron po, ito pong organic artisan, ito pong aking business na to. And then another manufacturing company po namin sa Bulacan. Yan. Ano po kami, nagsuserve po kami sa maraming tao. Maraming company po. Maliliit na company hanggang medium size na company para po sa ano. Parang ang ginagawa nila, my friend, kami yung gagawa ng mga produkto nyo. You can rebrand. Yes po. So, Opo. ganun ang ginagawa. At yun ang usong-uso ngayon. Yes, tama po. At marami kayo natutulungan po ng mga kababayan. You currently have great jobs for them. Yes. Opo, kasi nagtuturo din po ako ng soap making tsaka skincare sa marami at sa mga manufacturing companies at sa mga may bahay na gustong matuto nung craft ng paggawa ng sabon. Yan. Pag sinasabi niyo po organic artisan, organic ingredients po, tapos po artisanal, meaning wala pong machine, basically handmade po. Yes, kayang-kaya po nating gumawa ng sabon. Sa gamit mo lang po ay spatula at saka mga simpleng gamit na nakikita natin sa kitchen. Opo. Bakit po kayo nag-decide na parang i-share? Okay lang po, ma'am. Bakit po kayo nag-decide na i-share po yung... Tayo yung hindi, ma'am. Oo, tayo na ang reporter. Siya na yung Ayan na yun. Naisipan na gawin pong parang available sa mga taong gustong matuto ng paggawa ng sabon yung inyong natutunan. Kasi po nung way back, yung aking mga kaibigan sa church, sabi nila napakaganda nitong na-share mo sa atin na binigyan ko sila ng mga libreng sabon nung time na yun, tsaka lotion. So yung isa sa mga kasama namin sa church nag-ask kung pwede ako magturo. Yeah. And then yung mga kasama namin sa church, from then on po, hindi na po kami nag-stop. Tuloy-tuloy na po ang pagtuturo ko sa mga kababayan natin na gustong matuto ng paggawa ng sabon at mga skincare. Galing, my friend, ha? Talaga lang, totoo. Oo, ang dami. Meron silang soap, ayan. Ito, interesting. Body scrub, yes. No, this is, Is it? shampoo cream. Shampoo cream po, Ang opo. cool, diba? Bango. Ang bango po nito. Galing po sa solid bar, nako-convert po namin ang mga solid shampoo bars sa Cream. into creams. Yan. So kung hindi kayo into liquids, pwede naman ng mga creams and bars. Yes, maraming salamat, Miss Marie! Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.